wide, ooh yeah. Join the love where joy resides. Sing and dance, feel the grace inside. In this place with hearts aligned, lift your voice, let the praises ring. Jesus loves, it's everything. Feel the warmth, let your spirit sing. Hearts unite, angels bring. Welcome to the family, family, family. Praise and worship jubilee, oh yeah. In His name we are free, free, free. Dance and sing for all to see. Welcome, welcome, arms open wide, ooh yeah. Join the love where joy resides. Sing and dance, feel the grace inside. In this place with hearts aligned, lift your voice, let the praises ring. Jesus loves, it's everything. Feel the warmth, let your spirit sing. Hearts unite, angels bring. Welcome to the family, family, family. Praise and worship jubilee, oh yeah. In His name we are free, free, free. Dance and sing for all to see. Welcome, welcome, arms open wide, ooh yeah. Join the love where joy resides. Sing and dance, feel the grace inside. In this place with hearts aligned, lift your voice, let the praises ring. Jesus loves, it's everything. Feel the warmth, let your spirit sing. Hearts unite, angels bring. Welcome to the family, family, family. Praise and worship jubilee, oh yeah. In His name we are free, free, free. Dance and sing for all to see. Ating Diyos. Praise God! Happy Sunday po sa ating lahat. At siguro ang iba po ay nasa biyahe pa dahil maulan, ano po. Pero ako po ay nagagalak dahil ay tayo po ay nandito ngayon. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay super blessed. Sabihin mo nga, at talagang grabe ang Diyos kumilos dyan. Kahit rain or shine, ay talagang nandito. Amen? So, ako po ang nasa harap ngayon. Dahil po ang ating pong Reverend Jeremiah ay naimbitahan po as a guest speaker sa JA1 Alitagtag. Ano po, biyaya po ng Diyos na siya po ay nandoon. Sige po, palakpakan po natin ng Diyos sa kanya pong buhay. Praise God. So, kasabay po noon ang ating pong service, alas 9 din. Kaya po, tayo po ay nandito at alam ko po, ang Diyos po ay may gagawing matindi. At ang salita po na inihanda po niya ngayon ay para po sa iyo yan. Sabihin mo nga, ito'y para sa iyo. Okay. Sige po, let's declare. Look for verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, He is the Anointed One. Let's declare JA1 culture. And I'm not extreme. Palakpakan po natin si Lord. Our Heavenly Father, Panginoon, Lord, we honor and we praise you, Lord God. Ikaw po ang mataas at madakila
at maparangalan sa oras pong ito. Lord, we bless your name, bless your words, bless every one of us, Panginoon. Ikaw po, Lord God, ang maging sentro na aming pong Sunday service na ito. Lord, we thank you in Jesus' name. Amen. So, may iba po nagme-message na sila po ay on the way at nagpapatila lamang. At alam ko po, ang bawat isa ay super blessed dahil kayo po ay nandito. Ang iba po ay nakamotor, nakita ko po nasa labas nakamotor. Hindi ko po alam kung paano po kayo nakarating kanina nung kasagsagan ng ulan, pero grabe po ang Diyos kumilos sa inyong mga buhay. Amen? So, nung last week, ito po ay nasabi sa akin ni Rev na ako daw po nga ang magtuturo dahil siya po ay wala. So, ako po ay nagpe-pray. Ano po, Lord, ang gusto mong sabihin po sa amin? Ano po, Lord, ang iyong salita? At sa biyaya po ng Diyos, siya po ay nagbigay ng word na alam ko pong ito po ay kailangan po natin. Bago po ito simulan, let's recap. Ano yung pong preaching po natin nung Sunday? Ang title po natin nun is about the good news. Nung last week, atin pong nalaman ang bad news. At yung bad news na yon ay tayo po pala since birth ay sinners. Dahil meron po tayong minanang kasalanan from Adam and Eve. At natutunan at naintindihan din po natin ang good news. Ano yung good news? Si Jesus ang tagapagligtas natin. Noong Sunday, naintindihan din po natin na ang reward, ang good works ay for reward. Napakalinaw po ng diniscuss po sa atin nung last Sunday. At siyempre, natutunan din po natin nung Sunday na si Jesus po talaga ang tunay nating kailangan. Above all else, si Jesus po ang ating kailangan. Alam niyo po, sa totoo lang, yung matanggap po natin ang Diyos 100%. Yung matanggap mo ang Panginoon 100% sa iyong buhay, iyon na ang pinakamagandang nangyari sa iyo. Amen po ba? Yung matanggap mo at makilala mo ang Diyos, yun ang pinakamagandang mangyayari sa iyong buhay. Yun ang pinakamasayang parte ng iyong life at ma-encounter mo si Lord. Kaya nga po ito'y tinawag na good news. Kaya tinawag ito na good news dahil mabuting balita at magandang balita na atin pong makilala at matanggap ang Diyos bilang atin pong tagapagligtas. Pero, tayo po bilang tao, we have our nature. Nature po natin, ako po ay guilty rin dito. Nature po natin pagbago ay ingat na ingat po natin. Tama ba? Okay, nagkaroon ng bagong cellphone, aray sadyang hindi mo mababagsak at nakatabi lamang ingat na ingat, lapat na lapat. Pero nitong tumagal-tagal na, pag nababagsak, ay nabagsak. Wala na lang. Ay nalaglag. Nako, wala na. Pero noong una, ingat na ingat po natin yan. So may ganun po tayong nature bilang tao. Nakakalimutan po natin at natatabunan natin na minsan tayo'y tumanggap. Amen? Pag bagong sasakyan, bagong bahay, bagong trabaho, ang sipag, talaga namang lahat ay ingat na ingat. That's our nature. Yun nga lang po, kapag tumatagal, ito pala ay ating pong nakakalimutan. Napapawalang bahala po natin ang mga bagay na ito. Pero, kapag po usapang salvation na, hindi po natin itong maikukumpara sa material o sa meron tayo dito sa mundo. Ibang usapan po kapag salvation na, hindi mo ito pwedeng basta iwanan at makalimutan. Dahil ito ang pinakamaganda na meron ka. Diba tayo ganon? Kapag meron tayong pinakamaganda, ingat na ingat natin yan. Salvation is the greatest reward. Ito po ang pinakamagandang meron po tayo. Yung malaman mo na ikay iniligtas ng Diyos. Amen? Malaman mong iniligtas ka ng Diyos sa kamatayan, sa kasalanan, napakaganda po noon. Hindi po natin pwede itong ikumpara sa material na pwede nating makalimutan. Kaya naman po, atin pong pag-uusapan kung paano natin ma-maintain yung joy na tinatawag, yung galak na tayo po'y tumanggap ng salvation at tayo po ay nakakilala sa Diyos na encounter natin. Pastora, paano po ba yun? Ay, tao lang po ako, minsan po nakakalimot ako. Kaya po atin pong pag-aaralan ngayon, ang title ko po is all about Joy of Your Salvation. Amen? Ito po ay focus sa story po ni David. Sino po nakakakilala dito kay David?
Sa mga nagbabasa, ayan. So, kilala natin si David. David is the man after God's own heart. Sa Psalm 51 verse 12, ang sabi po ni David, tingnan niyo po ito ha, si David ay malapit sa Diyos. Ang sabi po ni David, restore to me the joy of your salvation and make me willing to obey you. Sa Tagalog, ang sabi po, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Ang context po ng verse na ito, ay ito po'y prayer ni David. This is David's prayer to God. Napakalino ng sabi niya, ibalik sa akin ang galak na ako'y iyong niligtas. Nang nalaman kong ako'y niligtas ng Panginoon, ibalik sa akin yung galak. It means, yung excitement at yung galak pala po, nawawala. Nawawala pala siya. Pwede pala siyang mawala. Amen? Kaya po ngayon, let's talk about how to maintain the joy of your salvation. Meron po tayo ditong 3 ways, 3 pamamaraan. Grabe po ang Diyos nung akin po itong binubulay-bulay. Grabe po si Lord. 3 ways to maintain your joy of your salvation. 1, stay connected to the source. Tayo daw po ay manatiling konektado sa source. At sino po ba ang source natin? Walang iba kundi ang nagligtas sa atin ng Diyos. Siya po ang source. John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear fruit. Apart from me, you can do nothing. Ang sabi po dito, hindi po natin makukuha ang kagalakan, ang joy of our salvation, kung disconnected naman tayo sa source. Paano natin mararamdaman yung galak na alam mong ikay iniligtas ng Diyos kung hindi ka naman konektado sa Kanya? Ang nakaka-experience po ng galak, ng joy na grabe Lord, ang pagligtas mo sa akin ay yung mga taong konektado sa source. At yun po'y ang Diyos. Ang tanong, Pastora, paano mo nasabi yan? Paano po ba nawawala ang connection? Talaga bang nawawala ang connection? Amen. Nawawala po ito. And why do we lose our connection? Number 1, neglect. Nawawala ang connection po natin sa Diyos because of neglect. We stop praying, tumigil tayong manalangin, hindi na tayo naniwala sa panalangin, hindi na natin pinaniwalaan ang Diyos. We neglect His words, we neglect listening to His words, hindi na tayo nanalangin. Tumigil kang manalangin, tumigil kang maniwala, kaya nawala ang galak mo. Pangalawa, ito po kasi 100. Pangalawa, noise. It's also the reason kung bakit po nawawala ang kagalakan. Noise, yung ingay. Ngayon po ay talagang maingay. Tunay, bukod po sa ating electric pa na maingay, literal na ang ating pong mundo ay napakaraming noises. Ang dami pong nagbibigay ng opinyon, ang dami po sa social media na mababasa natin. We lose our joy kapag too much tayo sa social media, too many opinions, but less presence. Ang dami nating time makinig sa ingay, pero wala naman tayo sa presence ng Diyos. Nakikinig ka sa ingay ng Diyos, sa ingay ng mundo. Mga talunan, yung mga bangayan, ang dami po niya nating maririnig. And suddenly you will realize, maya-maya, makikita mo, parang nawawala na yung paniniwala ko sa Diyos. Hindi na pala ako nagtitiwala sa Kanya. Hindi na ako naniniwala. Number 3, paano pa natin nalolos ang ating connection sa Diyos? Negativity. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nega. Ay masyado ka kasing negative. You are focused on what is missing. Kung anong wala sa'yo, hinahanap mo. Kung ano ang nawawala, ano ang wala, yun lang lagi mong hanap.
hindi mo napapansin what God is doing to your life. Kaya po nawawala yung joy. Nawawala yung joy, nawawala yung paniniwala natin sa Diyos. Number 4, number 1 thief of joy, busyness. It's also the reason kung bakit po nawawala tayo ng connection. Busy tayo sa serving dahil sobrang busy mo. So sa madaling sabi, lahat ng iyong ginagawa, it's from your own power. Walang consultation sa Lord. Kaya po nawawala ang connection natin kay Lord. Dahil tayo po'y sobrang busy. Number 5, minsan, ito para sa mga nasa ministry. Active sa ministry pero absent sa intimacy. Natugtog pero hindi nananalangin, wala palang intimacy. Amen? So when you are disconnected to the source, pwede pa rin naman po tayong makagalaw. Pastora, pag ba wala akong pananampalataya sa Diyos at hindi ako naniniwala sa Kanya, wala na ba akong You may still move. Makakagalaw ka pa rin. Pero walang power. Mawawala ang passion, even your peace. Kasi nakikipag-compete ka na sa takbo ng mundo. If you're connected to the Lord, God will give you what you need. Sabi naman yun ng Diyos. Now, how to stay connected? Pastora, yung palang mga rason. How to stay connected? Number 1, talk to God before talking to people. Bago humawak ng phone o mag-scroll sa feed o kausapin ng ibang tao, kausapin mo muna si Lord. Amen? Kasi iyan po ang ating nakakaligtaan. We are talking to people agad or meron agad tayong nakitang comment sa Facebook, tapos hindi naman na tayo kumausap sa Diyos. So it's better maganda po sa umaga, bago tayo gumising, let's talk to God first before tayo mag-talk sa ibang tao. Number 2, start your day with worship, not worry. Yan. Pastor, ang hirap niyan kasi sa umaga, pagkagising ko, nandiyan yung mga utang. Nandiyan agad yung maniningil. Paano ako magwo-worship sa Diyos na nagwo-worry ako? So ating papalitan ngayon ang ating pamamaraan. Ibigay natin sa Diyos. Instead of worrying, ang worry nakakapagod. Ang worship, nakakaroon ka ng peace. So, instead na punuin mo ang araw mo ng worry, mag-worship ka muna sa Diyos at makikita mo kung ano ang gagawin ng Diyos sa'yo buong araw. Amen? Start your day with worship. Number 3, choose His presence over pressure. Yan ang isa rin. Pastor, ang hirap naman yan. Pressure na ako. Paano pa ako lalapit sa presence ng Diyos nito? Ito po ang totoo niyan. Pag mas lumalapit ka sa presence ng Diyos, under your pressure, mas nakikita ng Diyos at mas nilalagay natin sarili na kailangan natin siya. At ang Diyos na ang bahalang gumawa. Una muna tayo sa presence. And lastly, join fellowship. Isolation kills inspiration. Ito po kasi ang nangyayari kaya nawawala po ang joy natin. Ina-isolate natin ang ating sarili. Problemado ka na nga, iiwas mo pa yung sarili mo. Di ako na lang. Isolate myself. So don't isolate. Be part of Christ-centered group. Maging parte po tayo ng A group. Join your A group. Join your ministry. Pumunta po tayo sa mga tao na tayo ipapanalangin. Don't isolate yourself dahil yung isolation, nakakatanggal po yan ng joy. When we isolate ourselves, tayo po ay dinadamdam natin yung lungkot. Pero I tell you, if you go out of the room, kumausap ka at magpa-pray ka, doon mo makikita sa utay-utay, ang kagalakan mo bumabalik. Amen? So yun po mga pamamaraan, kung paano po natin mapapanatili ang ating joy. Number 2, guard your heart from joy stealers. Yan, meron pala talagang mga kumukuha ng joy. Amen? Proverbs 4 verse 23, above all else, guard your heart for everything you do flows from it. Napakalinaw po niyan.
Alam niyo po, the enemy cannot steal your salvation. Pastora, ang salvation ba nawawala? Ang salvation ba nananakaw ng kaaway? The salvation cannot be stealed from the enemy. Ano pong ninanakaw? Ang joy. He will try to steal your joy to make you ineffective. Alam po ng kaaway, kapag ang tao o ang Kristiyano is joyless Christian, siya'y powerless Christian. Alam ni Satan na kapag walang galak ang tao, wala itong magiging impact sa mundo. Kaya, inaalis po niya yung joy. Pero hindi niya mananakaw. He cannot steal your salvation, but he can steal your joy. Specific joy stealers, ano ba yung mga nakakaalis ng ating joy? Number 1, sin, kasalanan. Unconfessed sin brings guilt and shame. Yung mga kasalanan hindi po natin inaamin. Naglalagay po yan ng shame and guilt sa atin pong puso. Pinapatay po nito ang ating joy. David in the story, dun po sa Psalm 51, na-loss niya ang kanyang joy dahil po sa kasalanan. Nagkasala po si David. Psalm 51 verse 4, against you and you alone have I sinned. Ibig sabihin, si David po'y nagkasala. At sabi po ni David sa mga awit 32 verse 3, nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Yung pala, ang kasalanan nito po ang dulot ng kasalanan. Inaalis po niya ng ating joy. Inaalis niya ng galak sa Panginoon. Ang kasalanan ay nag-aalis ng galak sa salvation. Ano pong ipinapalit ng sin? Ano pong ipinapalit nito sa atin? Shame and guilt. Diyan lang po iikot yan. Sa shame and guilt. Inaalis din nito ang lakas mo para lumapit ka sa Diyos. Pag ikay nagkakasala, anong ipaparating sa'yo? Hindi ka karapat-dapat, makasalanan ka. Aalisin nito ang lakas mo para kilalanin mo ang Diyos at para lumapit ka sa Kanya. Dahil pupunuin ka nito ng shame at ng guilt. Kaya po ang unconfessed sin ay isa sa rason kung bakit po tayo bakit po nawawala ang joy natin. Alam niyo po ang ginawang maganda dito ni David. Mga awit 32 verse 5. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Ito po ang maganda. Hindi mo kailangang manatili sa guilt and shame. Ano lang po ang kailangan mong gawin? Confess your sin, i-confess mo sa Diyos, ihingi mo ng tawad, at manunumbalik, utay-utay ang iyong kagalakan. Hindi mo kailangang manatili dyan. Ano sabi dito? Kasalanan ko'y inamin at pinatawad mong lahat. God is so gracious. Siya po'y Diyos na handang tumanggap. At kapag iyong kinonfess ang iyong kasalanan, handa siya sa iyong magpatawad at handa kanyang i-restore ang iyong kagalakan, ang iyong joy. Another joy stealer, comparison. Ba't siya na-promote? Ba't ako hindi? Ba't siya ganito? Ako hindi. Nung gumising ka, nag-check ka ng iyong phone, may nakita kang perfect life. Ba't sila perfect life, kami hindi? Bakit ang bilis niyang makuha yung bagay na yun? Bakit ako, ang tagal ko nang inaantay? You're starting to compare. Nakwe-question mo na ang Diyos, bakit ganito ang buhay ko? Tinatanong mo si Lord, Lord, bakit naman ganito ang buhay ko? Bakit ganito ang pinaranas mo sa akin? Bakit mo binigay sa akin ang pagsubok na ito? Bakit hindi siya? Bakit hindi sila? You're starting to compare. At pag ang comparison pumasok, unti-unti, mawawala na ang galak mo sa Panginoon. Questionin mo na lang siya. Bakit hindi ko yun natanggap? Bakit hindi yun para sa akin?
So ang comparison, it's a joy stealer. Kaya napakalinaw po ng sinabi ng Diyos sa Galatians 6 verse 4. Pay careful attention to your own work. Sayo lang. For then you will get the satisfaction of a job well done, and you won't need to compare yourself to anyone. Napakalinaw. Ang sabi, pay careful attention. Sa'yo lamang. Don't compare. Napakalinaw po ng gusto ng Diyos mangyari. Don't compare yourself to others. Bakit ko po sinasabi ito? Ang Diyos ay may kanya-kanyang pamamaraan sa bawat isa po sa atin. God is preparing something big for you. Hindi mo kailangang hingin yung mga bagay na ikinukumpara mo sa iba. Alam ng Diyos ang kailangan mo at alam ng Diyos ang makakasatisfy sa iyo. Amen? Another joy stealer, offense. Na-offend ako sa leader ko. Na-offend ako sa preaching ni pastor. Na-offend ako kay tatay. Na-offend ako kay nanay. Na-offend ako sa aking anak, sa aking katrabaho, sa aking kaibigan, dahil sinabi niya ang ganito. Yung offense, yun po'y makakaalis ng iyong galak. Kapag lagi mong finifeed ang sarili mo ng offense, lagi kang offended, mawawala ang joy mo. Unti-unti aalisin po niya ng inyong galak. Number 4, joy stealer, burnout. Burnout, pagod. Ginagawa mo ang mga bagay, you are doing work without God's presence. Kaya napapagod. Pinapagod ang sarili. Pine-pressure ang sarili. Pine-press ang sarili. Yung burnout, kapag walang presence ng Diyos, nakakaalis po yan ng galak. It's still your joy. Ano pa? Number 5, worry. Nakakaalis to ng joy. Pag-focus tayo lagi sa problema. Lagi na anong haharapin ko bukas, anong kakainin bukas, anong mangyayari bukas, papasakaya ako bukas. When we worry so much, natatanggal ito ang joy po natin. Kaya sabi ng Diyos sa Philippians 4 verse 6 to 8, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. God is giving us clear instructions kung paano po tayo magiging masaya habang po tayo nabubuhay. At dala-dala natin ang kanyang kaligtasan. Don't worry, sabi ng Diyos, about anything. Instead of worry, pray about everything. Instead ay kayo mag-worry, walang mangyayari sa iyong pag-worry. Kung yung worry, i-turn mo sa panalangin, Lord, hindi ko na kaya. Take over. May nangyayari. May nangyayari. Verse 7, then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Napakaganda pong assurance. Instead of we worry, when we pray, makaka-experience po tayo ng peace. So let's not worry. Another joy stealer, unforgiveness. Number 6. Ang hindi po pagpapatawad ay nakakaalis ng kagalakan. Malaman mong ikay iniligtas na ng Diyos. Naaalis po yan. Dahil hindi ka nagpapatawad, it locks your heart. Nagkakaroon ka ng nilalak mo. Nilalagyan mo ng susi. Talaga namang kinlose mo na ang heart mo. It locks your heart. At dahil meron kang unforgiveness, hindi ka makapag-worship freely sa Diyos. Hindi ka makalapit sa Kanya. Dahil alam mong hindi ka nagpapatawad. Mabigat ang iyong puso. Practical ways, paano po ito magagard ang ating heart? Number 1, repent fast, recover faster. Pag tayo po'y nagpatawa, humingi ng tawad,
mabilis po tayong makaka-recover. Kung gaano tayo katagal humingi ng tawad sa Diyos, matagal din po ang recovery of our joy. If we repent fast, our recovery is faster. Number 2, forgive even before they say sorry. Magpatawad kahit hindi pa sila humihingi ng sorry sa'yo. Dahil kung titimtimin po natin ang unforgiveness, it will steal your joy. Aalisin po nito ang inyong kagalakan. Number 3, feed your spirit, not your stress. Kasi, pastora, kaya ganito na ako, gulong-gulo na talaga ako. Paano sa halip na i-feed mo ay ang spirit mo sa Diyos, ang pinifeed mo ay stress. Kinakain mo ang stress. Talaga namang stress na po ako. Next, another ways to guard your heart in joy stealers. Count blessings, not burdens. Simulan po natin, subukan po natin na ang ating bilangin ay ang pagpapala. Lord, salamat po ako po'y nagising. Lord, salamat po may pagkain. Lord, salamat po may sasakyan. Lord, salamat po may hangin. Instead of, sasabihin mo, walang ganito, walang ganyan, walang ganito, walang ganyan. So, baliktad. I-transpose po natin ang ating isip na pag may nakita tayo, salamat Lord, may ganito. Salamat Lord, may ganyan. Salamat Lord, sa mga bagay na ito. So if we feed our spirit and we count our blessings, nawawala po unti-unti yung burdens, gumagaan. Kasi matuto ka ng magpasalamat sa Diyos. So gawin po natin ang mga bagay na yan. For the youth, I have a reminder. Sino po mga kabataan dito? Makikitaas naman ang kamay nyo. Ayan, parang, ayan. Marami din tayong youth. Youth. This is a reminder, when you scroll too much, you compare too much. Sa mga kabataan, pag masyado tayong nag-i-scroll, mas prone tayo sa comparison. Stop comparing. Sa APs, sino po ang APs? Taas nga ang kamay dyan. Yan. Yung mga nagtatrabaho, ayan, mga working na. This is a reminder for you. When you work too much, you forget the source too much. Pag masyado kang nagtatrabaho at masyado mo nang inilubog ang sarili mo, you are workaholic. You are forgetting sino ang nagbigay sa'yo ng blessing na yan. When you work too much, you forget the source too much. And for the adults, sino mga adults dito? Yung mga young adults. Yeah, mga bata kasi mga adults natin hindi talaga mga adult. Talaga mga bata pa rin. This is God's reminder for you. When you look too much at the past, you miss what God's doing now. Kapag ang tinignan mo ay yung nakaraan, yung pagkakamali mo nung nakaraan, pagkukulang mo nung nakaraan, nasayang na pagkakataon, nasayang na panahon, mga taong nakasakit sa'yo, you are missing kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa'yo ngayon. So wag ka nang tumingin sa nakaraan. Focus on what God is doing to you now and what God will do. Kung ano pang kaya ng Diyos gawin. Hindi hadlang ang pagiging adult para kilusan kayo ng Diyos. Don't let the devil convince you that joy is gone. He can take what he didn't give. Huwag po nating i-convince ang mga kaaway at ang ating sarili na ang ating kagalakay nawala na. Hindi po kayang kunin ng kaaway. Lalo ang ating salvation, hindi naman po siya ang nagbigay. Si Jesus ang nagbigay ng salvation sa'yo and He can't take what He didn't give. Restore your joy to the Lord. Guard it, protect it, and fight for it. Sabihin mo nga sa katabi mo, ilaban mo ang joy mo sa Diyos.
Yan, protectionan mo. Sabi mo yung ang kulbit-kulbitin ng kaunti, protectionan mo ang iyong joy. Alam niyo po kaya yan ay kinukuha dahil ang joyful believer is an unstoppable believer. Alam ng kaaway, pag ang tao naniwala sa Diyos, he or she became unstoppable. Kaya yan po lang ang inaalis nila. So don't let the devil convince you na ang joy mo'y wala na. At ang salvation mo'y wala na. He can take what he didn't give. Number 3, how to maintain your salvation. Last na po ito. Serve with gratitude. Serve with gratitude. Psalm 100 verse 2. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Para po ma-maintain natin ang joy, maglingkod po tayo ng may kagalakan. Maglingkod ka, bunga ng iyong pasasalamat. Pasasalamat na alam mong ang Diyos ay nagligtas at nag-alay ng kanyang buhay para po sa ating mga kasalanan. Ang joy, alam niyo po, it's not found. Hindi po nakukuha ang joy lamang in getting. But I believe joy is found in giving. Mas matindi po ang galak ng taong nagbibigay kaysa sa taong nakatumanggap. Ang joy ay mas nakukuha natin when we give. Kasi alam natin we are blessed. At tayo nakakaranas noon, we can share kaysa sa tumanggap. Ang taong puno ng joy can't contain it. Sino po dito yung masaya? Masayang-masaya ka ng araw na yun, tapos kinimkim mo lang sa sarili mo. Tapos tumawa ka lang ng tumawa mag-isa. Dala saya-saya mo. Di ba pag tayo'y masaya, tatawag ka na sambayanan. Buong pamilya mo tatawagin mo at ibabalita mo kung gaano ka kasaya. Tama? Amen? Ganito rin po ang joy, knowing that God is already, God has saved you. Ganito rin po ang joy na dapat nating nararamdaman, na alam mong ang Diyos iniligtas ka. Hindi mo nakukontain yung saya. Kaya ito'y sineshare mo. Ito pa'y binibigay sa iba. Ang taong nakatanggap at makakatanggap ng joy of salvation, hindi po ito pwedeng manahimik lamang. At hindi po niya kayang manahimik. Ay ako gayon, pag ako'y masaya, hindi ako mananahimik. Talagang lahat ng pupuntahan ko, ikwekwento ko bakit ako masaya. Amen? Wala pa akong nakitang naging masaya na nasa kwarto lang mag-isa, tas tumawa na lang doon. Akin lang ang joy. Wala pa akong nakitang gayon. Ay, meron pala yung Amen. So, lahat ng joy, lahat ng nakakatanggap ng galak, na alam niya siya'y iniligtas ng Diyos, hindi niya ito nako-contain. At alam niyo po, when you start to pour your life out for others, God refills you with fresh joy every day. Hindi ka mauubusan. Dahil ang Diyos ang magpupuno sa iyo araw-araw ng galak. Ano ba yung examples ng mga joyful service? Pastora, masyado namang malalim yung tinuturo mo. Ano ba yung mga example ng mga joyful service? Number 1, yung mga magulang. Ayo po'y super blessed pag ganito ang magulang nyo. Yung mga magulang na ipinapanalangin ang kanyang pamilya. That is a kind of joyful service. Pag ang magulang ay pinanalangin niya ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, it's a joyful service. Ibig sabihin nun, puno siya ng galak. Kaya niyang i-share ito sa iba. Ano pa? Yung mga estudyanteng dinadala ang mga kaklase papalapit sa Diyos. Ang mga ito ay puno-puno rin ng galak. It's a joyful service. Yung mga nagtatrabaho, yung mga working, you're helping and praying for your co-workers and your leaders. Ito talaga po ay grabe. Sa work field,
Marami pong nangangailangan ng masharean mo ng joy. Umaramdaman nila na sila may kasama. So yung mga nagtatrabaho, na pinapanalangin at tinutulungan ang kanilang mga katrabaho at ang kanilang leaders is also a joyful service. Joyful service yan, nilalapit mo sila kay Lord. Yung mga ushers natin, ayan, talagang, yung mga nakikita ko talagang ang joyful service sa mga yan. Yung mga nag-a-ushers po natin, nagwe-welcome sa inyo dyan sa harap. Bago kayo pumasok, na laging nakangiti. It's a joyful service. Bakit? Hindi po natin alam ang mga nakangiti kung ano ang problema nila. But they still smile. It's a joyful service. Yung mga senior, may senior ba tayo dito? Yung ating mga lolo at lola, nananalangin for our next generation, joyful service din yan. Yung mga leaders, worshipers natin yan, nagli-lead at nakanta despite the tears. Joyful service. Ayan po napatunayan ko. This is serving with gratitude, giving even when it is hard. This is serving with gratitude. Kaya mong magbigay, nagbibigay ka kahit mahirap. And how to serve with gratitude? Number 1, serve with purpose, not performance. Colossians 3 verse 23, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto the men. Ito po ang way para po tayo makapag-serve with gratitude. Kapag may purpose ka, kahit pagod ka, masaya ka pa rin. Amen? Pag alam mong purpose mo, kahit pagod ka, masaya ka pa rin. Number 2, serve with love, not ego. 1 Corinthians 16 verse 14, do everything in love. Sa lahat ng ginagawa mo, magpakita ka ng pagmamahal. At pag ginawa mo yon, makikita mo ang joy mo na dadagdagan. Do everything in love. Pag love ang motibo mo, kahit mahirap, masaya ka pa rin. Number 3, serve with consistency, not convenience. Hindi kapag may oras lamang, kundi consistent. Number 4, serve with gratefulness, not grumbling. Sa Philippians 4 verse 4, sabi, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Hindi nagre-reklamo. Hindi reklamador. Grateful. Grateful siya at wala na siyang negative na sinasabi. Kapag grateful po tayo, kahit pagod ka, may peace ka. Dahil ipinagpapasalamat mo pa rin kung ano ang nangyari. Amen? Be grateful. Alam niyo po, tandaan po natin, you don't lose joy when you give. Hindi po tayo nawawalan ng joy pag tayo nagbibigay. You multiply it. Pag naglilingkod ka, hindi ka nauuban. Yung salvation na yun, kaya ko po sinasabi, hindi po yun basta lamang pong ibinigay sa atin. That salvation, hindi po natin yun deserve. We are not deserving. Ang sabi nga ng Diyos, siya'y banal at wala pang kahit isa na nakaabot sa kanyang kabanalan. Wala pa. Yung sinasabi kong salvation na ito ay bigay ng Diyos sa iyo. Though you are undeserved, kahit hindi po tayo deserving sa bagay na ito, ang Diyos iniligtas pa rin niya tayo. Noong ang Diyos po'y nakapako sa krus, ang mga tao pinagtatawanan siya. They are not realizing ano ang ginuha ng Diyos sa atin nung siya ipinako. Yung pagpako ng Diyos sa krus, nandoon lahat ng kasalanan natin,
kahirapan, karamdaman, lungkot, lahat ng worry, lahat ng pressure, ipinako niya lahat doon. Yun po ang sinasabi kong salvation. Na sinasabi kong hindi natin pwedeng ikumpara sa material na bagay. Na basta lang natin iiwanan at basta lang natin kakalimutan. Si Jesus ay iniligtas ka. At yun ang gusto ko pong i-instill sa inyo. Kaya ako sinasabi na dapat tayo'y nagagalak. Dapat tayo'y nagagalak na tayo may binigyan ng kaligtasan. Dapat po meron tayong joy, punong-puno tayo ng joy. Yung nakatanggap ka ng regalo na hindi mo naman deserve, parang na-promote ka pero hindi mo deserve. Parang nagpabahay ka pero hindi mo deserve. Yung sinasabi ko po sa inyo, yung joy, yung galak na dapat meron ka, knowing Christ has saved you. Kaya po ito'y pinaunahan ko na kailangan i-maintain mo ang joy na yan. I-maintain mo yung galak na ikay iniligtas ng Diyos. Masiyahan po tayo. Let's be grateful to the Lord. Ang kagalakan at yung excitement na ito. Na nung Sunday, alam ko po, ang bawat isa nung umatag ng linggo, you already received your salvation. Tanungin mo ang sarili mo, nung linggo pang yun, at nung umatag ka ngayong linggo, masaya ka pa ba? Na tinanggap mo yung salvation. And now, kung hindi mo pa natatanggap ang Diyos, bago ka, naguguluhan ka sa sinasabi kong ito, close your eyes kung bago ka at gusto mo tanggapin ang Diyos sa iyong buhay. I'm giving you the chance to talk to the Lord. Aminin mo yung kasalanan. Christ is here, nandito siya. Aminin mo ang sin mo. Ito lang ang pattern. Confession. Repent. Repent sa iyong mga kasalanan. Tanggapin mo ang Diyos bilang iyong tagapagligtas. Bilang iyong Savior. Tanggapin mo sa nino, Lord, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, aking hari, ang Diyos ng buhay ko. Accept the Lord as your Savior. Na walang iba makakapagligtas sa iyo kundi siya lamang. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name. Now receive that salvation. Ang kagalakan na natanggap mo na ikailigtas, wag mong aalisin sa'yo. Fight for it, protect it, guard it. Wag mong ipapanakaw, wag mong makalimutan, wag mong ipapawala sa'yo. Hindi dapat ito nag-fulfill. That joy is meant to grow. That joy is meant to grow. In Jesus' name. So ngayon, Pastora, sorry. Dahil kahit tong linggo palang kakaturo ni Rev, parang pinadaan agad ako sa matinding pagsubok nitong linggo. At parang nawala agad ang galak. Nakalimutan ko na agad. If you feel like you lost your joy, hindi mo na na-appreciate ang pagliligtas ng Diyos sa iyo. Hindi mo naiisip ang Diyos sa iyong buhay. This is what I am telling you. Today is the day to reconnect. Reconnect to the Lord. God is so gracious. Today is the day to reconnect. Stay connected to the source. Guard your heart. Serve with gratitude. Maaring nandito ka, pero nawala na yung galak at excitement mo. You still serve, you're still working, you're still living, you're still breathing.
but you feel like you're dry and empty. You still sing. Kumakanta ka sa Diyos, but not with the same fire. Kung ikaw yung na-attend at nagpunta ka dito, pero na-lost mo na ang why. Bakit kaya ako nandito? Bakit kaya ako nandito pa? God is saying to you, oh, ikaw mismo, ikaw at si Lord, wala mo nang pakialaman. Ikaw mismo, ikaw at si Lord mismo. This is what God is saying to you. This is what God is saying to you. Come back to me. Come back to me, anak. Bumalik ka sa akin. I will restore you. I will renew your days. I will renew your salvation. Let me restore you. Come back to me. God is saying, come back to me. Come back to the real source. Come back to the real source. God is here. God is here. God is here. In Jesus' name. Dito magsasabi, Lord, ang hirap lumapit sa iyo. Ang hirap pong maniwala at ang hirap maging masaya. Talaga bang ako'y niligtas mo? May iba dito nagtatanong kung siya ba'y talaga'y niligtas na ng Diyos. I will say to you, God has already washed your sin and made you as white as the snow. Walang bakas ng kahapon sa mga taong tumanggap sa Panginoon. God has washed you as white as the snow. At sa lahat ng na-lost itong joy, sa lahat ng nawala itong galak, the same Jesus who saved you is the same Jesus who will sustain you today. Pareho pa rin siyang Diyos, hindi siya nagbabago. Hindi siya nagkulang. Hindi siya nawawala. Hindi siya nagpabaya sa'yo. Hindi siya nawala ng pakialam. He is the same Jesus who will sustain you. In Jesus' name. Let us raise our hands and let's say, come on, let's declare, go on here. Lift our hands. At if you feel like
like it. At handa mong tanggapin ng Diyos, handa mo uling ibalik ang iyong joy. Sabihin mo mga salitang ito. Lift your hands to the Lord if you're fully surrendered and you really want to show na, Lord, gusto ko po. Sabihin mo, Lord, restore to me the joy of your salvation. Say it to the Lord. Lord, restore to me the joy of your salvation. Renew my heart. Refill my life. Manatili lang po tayo nakataas and let me pray. Heavenly Father, oh Lord God, our Father in heaven, I pray, Lord God, lahat po ng mga taong nandito, maging sa nanonood sa online, Panginoon, I pray the manifestation, Panginoon, ng iyong salita, you're gonna restore the joy of your salvation sa bawat isa, Lord God. I pray, Panginoon, ang galak na ito hindi mawawala at hindi po namin ito mako-contain. I pray God will give you the boldness to share that joy. God will give you that boldness in sharing your joy that you have received today sa labas. In Jesus' mighty name. Lord, I pray, gamitin mo po ang bawat isa. At Panginoon, i-fill mo ang aming kailangan, pangangailangan. Material, emosyonal, pisikal, lahat po ng bagay na kailangan ng bawat isa. Sustain it, Lord God, as you are so faithful in Jesus' mighty name. And let us, Panginoon, be used by you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise. Okay? So, thank you, Lord, for the blessed word. Ano po, na natanggap po natin sa araw na ito. At biyaya ang bawat isa, kahit po maulan, ay still, si Lord pa rin ang hinahanap-hanap po. Okay? So, thank you, Lord, for the joy. Thank you, Lord, for the salvation. Ano po? So, the true joy of salvation ang ating na-receive po today. Ano po? So, dito po ngayon naman, dadako po tayo sa ating pagbibigay, sa atin pong tithes and offering. So, share ko lang po sa inyo ang Deuteronomy 8 verse 18. So, kanina po nabanggit yung about sa source. Kung kanino po tayo or kanino nanggagaling ang lahat ng meron po tayo dito sa mundong ito. So, sabi nga po dyan, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. So, ibig sabihin, lahat ng ability, lahat ng meron po tayo na napuproduce po galing ng ating strength, yung work po natin, lahat po ng iyan ay galing po sa Diyos. Yung sweldo po natin, yung natatanggap natin mga estudyante, na mga baon po natin, lahat po iyan ay galing sa Diyos. Yung mga pinagkukuhanan po, lahat po ay galing po sa Diyos. Ano po? So, binigyan lang po tayo ni Lord ng kakayanan na makapag-produce, na tayo yung gagamitin, pero all in all, galing po kay Lord po ang lahat ng yan. Ano po? At biyaya po ang bawat isa na nandito ay bukas po ang ating mga puso na magbigay, magbalik sa Lord ng ating mga 10%. Ano po? At sabi nga po kanina, with the joy. So, God loves a cheerful giver. So, mahal ng Diyos ang nagbibigay. Pag sinabi pong cheerful,
So, iyan yung heart na may joy. Ano po? So, tayo po ay magbibigay ngayon at magsasauli ng ating 10% dahil ang ating puso ay may galak na magbalik at magbigay po para sa kanyang temple. Ano po? At ang pagsasaulian po natin na ito ay source po natin. At kapag po si Lord ang nagbalik ay multiplication, hindi lang po basta kung magkano, kundi multiplication at saka in all aspect po. Kung ano po yung pangangailangan natin, yun po, nandoon po yung pagbabalik ng Diyos. So, kaya po I encourage you sa tuwing tayo po ay maghuhulog ng ating mga sobre. So, puno-puno po yung ating mga puso ng kagalakan. At dahil ang pinagbibigyan po natin dyan ay ang Diyos na mga Diyos, Hari na mga Hari, na nagbibigay ng lahat ng meron po tayo. Okay po? So, let's close our eyes. Pag-pray muna po natin. Sige po, deklarahan po natin. Lord, thank you so much, Panginoon. Thank you for everything that you have given us. Thank you, Lord, for the answered prayer. Thank you for the promotion, for the provision, Panginoon, na naranasan, Panginoon, ng bawat isa, God, in Jesus' mighty name. Lord, sa oras pong ito, hawak ng mga anak mo yung sobre, Panginoon. Hawak yung mga 10%, yung offering, Panginoon, Lord. Ano dito yung puso namin na may galak, Lord God, na we are excited to bring back to you, Panginoon, to give you, Panginoon, our offering, God, in Jesus' mighty name. Lord, sa mga oras pong ito, Panginoon, ito yung puso namin na nagbibigay sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin, ikaw yung source namin, ikaw yung sinasaulian namin, Panginoon. At ikaw din yung magbabalik sa amin, Panginoon, ng multiplication, ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, God, in Jesus' mighty name. Lord, thank you for the joy, Panginoon, na kami ay makapagbigay sa iyo, God, in Jesus' mighty name. Lord, sa oras pong ito, Panginoon, ito'y selyuhan mo ng banal mong dugo, ito'y magiging kagamit-gamit for your temple, God, in the name of Jesus Christ, and for your glory alone. Lord, I declare, Panginoon, multiplication, I declare prosperity, Panginoon, promotion, provision, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God, at we receive, Panginoon, the unexpected blessing, more surprises sa buhay, Lord God, ng bawat isa, God, in Jesus' mighty name. Lord, muli, maraming salamat. Sa iyo namin ibinabalik at itinataas ang lahat ng papuri. In Jesus' name, Amen. Pwede na po tayo magbigay. Thank you for all the blessings sa lahat po ng pinagkaloob mo, Panginoon. Lord, sa lahat po ng nagbalik ng kanilang tithes and offering, I pray for the manifestations of your promises, Panginoon. At ibalik po ito ng siksik, liglig at nag-uumapaw sa bawat isa in Jesus' name. At hindi pong i-stretch ang ating kamay sa mga bread and juice. Heavenly Father, Lord, marami pong salamat sa iyong ginawa sa cross. Inaalala po namin ito, Panginoon, Lord God, this moment. In Jesus' name, Lord, as we partake this bread and juice, dalangin ko po, ang bawat isa, Panginoon, maramdaman po namin kung anong essence nito, Lord God. Anong ginawa mo sa cross. In Jesus' name, Amen. Kapag po nakatanggap na kayo ng bread and juice, pwede na po kayong tumayo. At yung wala pa po ay lalapitan po ng atin pong ushers. Ito po ang ating Holy Communion, kaya po ito'y tinawag na holy, ito po'y banal. Biblically said, bawat gawain, ito po ay sinabi ng Panginoong Hesus at bilin niya,
Sa bawat pagtitipon, gawin ninyo ito upang pag-alaala sa akin. Inaalala po natin si Jesus, kaya po natin ito ginagawa. Ito ang katuriang tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tayo pong lahat ay humingi ng kapatawaran. In Jesus' name. Sige po, ating pong kainin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Lord, I pray, Panginoon, we are now cleansed and healed by your blood. In Jesus' name we pray. Amen. Atin pong inumin. Praise God. Tayo po'y manatiling nakatayo at atin pong i-declare ang katagumpayan ng ating Diyos.